Hi everyone, I'm back. No, kahit may jet lag pa tayo, I'm still here for you guys. Especially sa mga applicants natin for J1 teachers here in US. So I'm back now. Alive and kicking. Kahit anong circumstances yung nangyari sa akin sa travel ko, sa flight ko for 2 days. Okay pa rin ako. I'm still here. And then, after 2 months of vacation in the Philippines too, I'm back in here now at last. Okay, but I'm really glad. Everything was fine, though namimiss ko pa yung family ko, especially yung mga anak ko, sobra, kasi we've been having our bonding for 2 months. Kahit saan ang punta ko, they were there. So mas grabe kasi yung ano namin ngayon bonding. Parang sinulit talaga yung oras at panahon while I'm there. Kasi, yun nga, I'm not planning to go home yet until my contract ends. So, yun! Tama ng drama, guys. Okay? So, this video is for the people, the teachers who are coming already here in the US. Yay! Okay. So, did you pass the school interview? Yeah, perfect. Now, did you get your job order? Good job. Congratulations. And then, the next one. Did you receive now your DS2019? This is the DS2019 in here. Kapoy edit, no? Hindi na ako mag-edit sa video. Kapoy tapla. So, I'm just gonna show you through here, okay? So, this is a 2019. It is a certificate that you are eligible of being an exchange visitor teacher here in the US. So, this is the most important paper that you should keep for life. Just kidding. So yeah, did you receive that one already from your sponsor? Then good job again. And the next one, the next step, you go to the visa, right? You go to the embassy. Visa. You go to the embassy, US embassy, okay? Huwag kang punta sa ibang embassy. You go to the US embassy and then have your interview. When you're scheduled, schedule pa yan hindi ka basta-basta punta pag wala kang schedule. Tapos, pag pupunta ka na dun sa US Embassy, you have to be there 3 hours or 2 hours before your schedule kasi mataas ang pila. Sobrang daming nag-line up doon, naglilinya, no? Nag-line, no? Taas ng pila. Yun ang Tagalog, pila. Okay? So, yan. Sobrang daming pumipila. There are a lot of people or lining up for their interview. So yun, kailangan 3 hours nandun ka na para ikaw yung mauna, di ba? And then, so yung advice ko lang, no, kung hindi ka pa nakapag-visa interview, please, kung going ka pa mag-interview, huwag kang mag-high heel. Okay? Closed shoes, yes. Mag-closed shoes ka. Kung gusto mo talaga ng high heel, yung konting high heel lang, ha? Kasi, sa dami ng pila, daming dadaanan mo, nakaka-tiring yun. Okay? Pero, kung kaya mo naman 2 hours, 3 hours, 4 hours na standing na with heels, walang problema. Go! Ano ako dyan? Suporta ako. I will support you. Okay? Kung mahilig talaga sa highs, katulad ko before. Pero hindi ko na kaya. So, matanda na tayo. So, eto ng ganyan, mga ganyan lang, or closed shoes. Okay? Tas formal na attire. Pero yung iba naman, hindi sila nagpo-formal, especially yung mga taga-ibang bansa. Nasi-short lang na sila pero okay pa rin, no? Pero tayo kasi, gusto natin, we want yung damit na formal, yung talaga tayo. So, yun, actually, hindi talaga nagmamatter yun What matters most is your answers with the questions, no? Kung makikita nila, or makikita lang sa'yo na you are, to eye contact na you are really sincere, na babalik ka pa talaga dito sa Pinas, ganyan, whatsoever. So, yun ang advice ko, for the visa interview thing. So, the next one, kung gusto niyo kung ano yung mga hint na mga questions sa mga visa interview,
just comment down in my video. Comment down kung anong gusto nyong malaman. Any other information about coming here, just comment down. I'm gonna answer that one through a video again, okay? So, after that, pag meron ma-approve ka na. So, approve ka na sa visa mo. Congratulations again! Ayan. So, yun na ang grabe na part, no? Parang ano na, umiyak nga ako noon eh, nung ako I was being accepted, approved with my visa. Right? So, parang nasa heaven ang happiness ko noon. I could not believe it na, oh my God, I will be in the US already. So, yun. So, pagkatapos mag-ma-approve na, so, hintay ka na lang, no? LBC yan. Pick up ang ginawa ko para mas madali. So, nagpunta kami sa Maynila. Nag-pick up ako doon. Tapos, nag-follow na ako sa CFO ko. So, I stayed in Manila. No? Like, several days ata yun. And then, pagkatapos nyan, yung CFO na naman. So, okay. I'm gonna show you the example of the visa, right? Huwag nyo lang tingnan ng picture ko, So, yan. So, visa, United States of America. So, yan yung visa. Nasa passport mo yan ilalagay. Okay? Doon sa kabilang page yan. So, ito yung passport mo. Tapos, next page, I think sa page 25th, yun ang ilalagay na visa. Alam niyo kung bakit nakapuro, na ako, forehead? Bawal kasi, bawal sa embassy, sa US na visa, ng picture. O, yun pala reminder ko sa inyo. Kung magpipicture kayo para sa visa ninyo, bawal na matabunan yung forehead. Kailangan nakita lahat. So, bawal lang eyeglass, contact lens, bawal yun. So, dapat yung face mo should be really clear and visible. You know, parang ganito talaga ang mukha sa picture ko. Pero wag na lang. Kasi pangit ko talaga doon. Yung mukha ko puro forehead. Okay, so yun. After that, so yun na bawal yun. Kaya binigyan nila ako ng pin. So, nilagyan ko ng pin dito. So, yung mukha ko, yun. Diba? Parang siopaw. Bahala na. Basta approve ang visa. Diba? I don't care at all. Anyway, next one. Ang CFO na naman. Pag dumating na yung yung passport, yung visa mo, next step is yung CFO. Itong CFO, titingnan din ito sa immigration. Very important talaga ito din. Katulad ng DS-2019, passport, at saka visa. Ito ang itsura ng CFO. Sticker siya. Pupunta ka ng CFO office or Commission on Filipinos Overseas. Pupunta ka sa opisina nila. Tapos, dun ka mag-submit. Actually, mag-submit ka na lang online. You submit all your requirements online sa CFO. Tapos niyan, maghintay ka sa nila. Tapos, ipapatawag ka kung dumating na ang sticker mo. It will just take just one day, I think. Just one day. Or, yeah, makukuha mo agad yung CFO. Pero take note kung DepEd ka, ang CFO needed nila ng clearance mo sa DepEd Central Office. So, yun ang batayan, tapos all other documents mo din. So, ipapasa mo yun doon. Pagkatapos doon na ang approval ng CFO mo. So, pag makukuha mo yung sticker, ikaw na yung maglalagay ng sticker mo. I am not sure kung pareho talaga lahat ng pages, pero ang alam ko, dito sa page 7, inilalagay yung CFO sticker. Okay? So, yun na. Pagkatapos kumuha ka na ng ticket. Kung may ticket ka na, boom! Good to go ka na. Congratulations! Alright. So, yan. Pag okay na lahat, may ticket ka na, may CFO, may visa, may DS-2019, at ang pinaka is yung passport. Then, of course, yung ID mo pala. Don't forget your ID. Kasi kahit may passport ka, they need ID here in the US, no? Yung ID, professional ID,
Yung mga talagang ano na ID. National ID, I think, pwede. Tapos yung PRC license mo, no? Ano pa ba? Yung driver's license mo pwede. So, yun. Okay? And then, so yun na. Pagpunta mo na, pag-travel mo na, make sure yung maleta mo, hindi nag-exceed sa, tingnan mo yung ticket mo kung anong free. 23 kilograms ba or 25? Kasi pag mag-exceed ka, like 26, 27, mahal na ang babayaran mo. Like, depende yan sa airlines, no? May airlines na $40, may airlines na $30 yung babayaran mo excess. Yun na ano yan ng mga 5,000 pesos, may more or less, no? Kung sa pesos mo i-convert or 4,000 pesos. That's for kung lalagpas na ng 25 or lalagpas na sa limit mo. Okay? Yung hand carry mo naman, it's good for like 7 to 10. It's good. Walang problema doon. Pero sa local natin, sa international yun ha, pero sa local natin ng OA, no? Especially yung yellow color na aeroplano. Kasi, ayaw nila nang lalagpas ka ng 8, masyadong stricto, no? So, dapat, talaga, exact, yan, 7 plus, ganyan, no? OA. Tapos, local pa, no? Kasi papunta ka sa international na flight, walang problema, hanggang 10 kilos, walang problema yun. So, doon yung mga pasalubong, diba? So, yun na, yung sa local, 7, tine-check-in ko na lang kasi minsan kasi 10 kilos yung hand carry ko sabay ng mga pang-check-in, yung ng pang-check-in ko. So, tine-check-in ko na lang yung dalawa para wala na akong problema. Pero pag then wala kang budget pang check-in sa maliit mong bagahe, yung malaki lang meron kang budget, then kailangan 7 lang yung kilos, yung mo, 7 plus, no? Huwag kang ng 8. Alright, advice ko lang yan. Ewan ko lang sa iba kung anong na-experience nila. Pero yan ang mga experience ko. Ang dami kong na-experience ng ganyan. May na-experience pa ako na nawala yung bagahe ko. No? Naiwan nila. Silang may sala. Yun, ganun. Okay. So, yun. Moving forward. Pag dito pa in my international mo, so yun na. Okay lang 7 to 10. Tapos yung malaking bagahe mo, check-in mo na. Yung hand carry mo na lang, 7 to 10 kilos, it's good. Plus yung shoulder bag mo or backpack mo. So, 2 hand carry ang ina-allow ng international. Okay? Bawal po, as usual, kagaya ng ibang mga plane ng local, bawal ang mga liquid na 100, above 100 ml. It should be below that. Tapos, kailangan may ziplock ka or parang packet in case na hindi mag-leak yung liquid. Okay? So, yun. Bawal yun. Tapos, kung magdadala kayo ng mga dilata, yung mga canned goods, pwede yun. Basta wag lang yung mga liquid. May maraming liquid. Kung meron man, ilagay mo na lang sa check-in. Tapos, i-wrap mo. Okay? Tapos, kung gusto mo talaga sa hand carry, pwede ka magdala yung mga, example, sardinas. Wag yung automatic can open. Okay? Kailangan yung close lid talaga. Kasi yung automatic, ayaw nila. Hindi nila tinatanggap. Ko rin yan. Experience ko yan. Pero pag, canned goods na, hindi yung ganyan-ganyan, yung kailangan mo pang, ng can opener, pwede yun. At saka walang liquid. Kung may liquid, lagyan mo ng ziplock. Tingnan mo yung grams ng, ang bigat nung, grams or ml, whatever, yung nasa canned goods, okay? Or yung mga perfumes na malalaki, ilagay mo dun sa check-in bag. Huwag kang magdala ng battery dun sa check-in, but just in your hand carry, okay? So, yun. Yung mga medyo talinis bitaw, mga pointy na objects, ilagay mo sa check-in, naka-wrap din, okay? Gusto magdala ng dried fish, okay pa rin nun. Doon yan sa check-in bag. Kailangan naka-wrap talaga ng super daming mga kalendaryo. Kalendaryo, at saka, paper ba kaya, tapos plastic bag pa, tapos tape pa. Balutin mo masyado kasi, at yun ang advice talaga para kung sa check-in bag kasi mo yun. Yung mga gamit mo magiging yun,
mabaho, no? So, yun, pwede rin magdala nun. Huwag ka lang magdala ng mga pork. Kasi bawal yan. Pag pork, gusto mo ng chicharon, isang pack okay lang, or 2 packs na ganyan kaliit, no? Pwede mong ilagay mo lang sa hand carry mo, huwag mong ilagay sa check-in, para in case na magano, pwede mo na lang i-toss yan, or ibigay sa kanila. Pero hindi yan makapasok. Pero, pag ganyan lang kaliit, 2 pieces lang, or 1 pack, or 2 packs, walang problema. You can enter. Kasi nakapagdala na ako. Okay? So, if you have other questions about those food things, just message me, okay? Baka kasi may nakalimutan ako. Alright? Alright. So, next one, sa immigration. Advice ko, or advice ko sa inyo, yung ano mo, passport, together with DS-209, ganyan, naka-ano yan, 1 nalalagyan. So, kung may sling bag ka na doon, yun lang, no? Tsaka yung phone mo, yun, tsaka pera mo. Yun lang, para ano. Tapos make sure, yung sling bag na maliit mo, pwede mo yung ihansak sa mong backpack or sa mong shoulder bag, no? Pwede mong ilagay doon. In case na may mga strictong airlines kasi na bawal ang 3 pieces na kahit ganun kaliit lang, no? Ang ano mo, sling bag. So, pwede mong ilagay doon. Okay lang sa kanila yon, as long as magiging 2 piece lang yung hand carry mo. So, yun. Another thing, kung mag-travel ka, huwag kang mag-travel na naka-maong. Yung tight, so sobrang tight. Why? Because yung sobrang tight, yung travel mo na, if you're gonna have a layover, grabe, maging 2 days sometimes yung travel mo eh. Pero, pag wala kang layover, gusto mo ng direct flight, okay lang yan, 15 hours na flight yan. Pero, magiging uncomfortable ka sa tight pants. Kasi, wala, naka-sit down ka lang, tapos gusto matulog, hindi ka makatulog kasi nga naka-pants ka, hindi ka makamove talaga. Whereas, kung naka-square pants ka lang, naka-jogging pants ka ba, naka-shorts, okay na okay yun, comfortable na comfortable talaga, makakapagtulog ka, galaw ng at ease, no? So, yan dapat. Kaya nga, nung pumunta ako dito, naka-square pants lang ako, tapos pagdating ng Japan, nagbihis na naman ako kasi 1 day ako dun sa Japan. Nagbihis na naman ako ng shorts kasi pagdating to mainit dito eh. So, sa Arizona, mainit dito. So, sorry. So, kaya nag-shorts na ako. So, yun. Kaya, walang problema kahit na mag-short ka, wala pa kailang mga tao, no? Just, kung saan ka comfortable, kung saan ka komportable, yun na. Wag lang mag-bra or mag-bikini, okay? Wag lang yun. So, yun. Tapos, you bring your neck pillow kung pwede, para you have a good sleep or rest, no? Kahit hindi naman masyadong grabe talagang sleep mo, pero at least makapag-rest ka talaga, no? Yun. And then, mga tululawan mo doon. At least hindi yung katabi mo ang ng laway mo. Yun. Okay, yun yung advice ko. Tapos, another one, huwag kang rubber shoes, okay? Okay, gusto ko mag-rubber shoes kasi ganyan mo. Ito ang pinakamagandang rubber shoes ko. No. Wala ang pakialam ng mga tao kung pinakamaganda yung rubber shoes mo. Hindi sila, labinag sa airport ka. No, lalo na kung nasa airport, ang mga tao walang pakialaman, no? So, puro kasi yung mga tired na, puro pagod. So, ang gagawin mo, Crocs ka, or sandals. Mag-socks. Yung mga ganun na sporty sandals. Yung easy to, to remove. Kasi, may mga immigration, kung mag-layover ka especially, may mga immigration na tatanggalin yung shoes mo. Para for checking. Ganyan ka. Okay? I-remove yan, pati yung mga belt. Yung belt, alam natin yan sa local flight. So, belt, hat, yung jacket mo, i-remove yan. So, sunglasses mo, iPad, kailangan nakalagay doon sa immigration. Mo talaga labas, pati yung lahat, cellphone, yung bag, lahat. Wala kang pera, walang kahit na anong laman. Ang pockets mo, empty dapat yan. Tapos yun, dapat naka-sandals ka or naka-crocs para mas easier na tanggalin mo pag immigration time. Kasi doon na ang checking sa mga bagahe. Okay? So, yun na. Pagkatapos yan, i-interviewin ka pagdating dito sa Amerika, i-interviewin ka. So, they'll be asking you questions like,
Okay, so bigyan mo yan. Ito lahat yung sinabi ko kanina, bigay mo lahat yun. Tapos magpo-post ka for picture. Ganyan, no? And then, they will be asking questions like, what are you going to do here in America or in the United States? So you're just gonna answer them honestly. You're gonna teach. Huwag mong masabihin na, dito ako para magiging green card ako. Or, dito ako para ano. O, diba? Maglakwash or whatever. No. So, you will say na, I'm here to teach because I'm an exchange visitor program teacher. Tapos, ganyan. Wag ka nang magpahaba. Kaya yun lang, yung purpose mo, yun lang. Kung may other question na sagutin mo, brief talaga, brief and concise. Wag nang maraming chu-chu-chu-chu. Okay? Yun lang. So, after that question, okay, they will say, okay. Then, you will go. May iba na parang ano sila sa'yo, doubtful. Kaya, hindi ka muna nire-release, papasok na sa US. Pinapahold ka sa may police. Okay? Kasi i-interviewin ka pa more. Nangyari yan sa kakilala ko. Na-met ko siya din, no, sa airport ata. So, nangyari na sa kanila, hinold sila, yung police, nag-interview pa sa kanila ng konti, ganyan-ganyan. Praise God, hindi yan nangyari sa akin. Thank you, Lord. Kasi mukha ko, tingnan nyo. Naniniwala talaga sila sa mukha ko. Okay, just kidding. Okay, so yun. Yun na. After that, pagdating mo sa immigration sa Amerika, pag okay na, okay, like they will say, okay, have a great day. So, you say, hi, America na ako. Oh my gosh, English na dapat kasi America na. Oh my gosh, I'm here in America. Diba? So, yun na. So, wala na. Yun na. Okay? So, meron pa ba? Kung meron pang questions dyan, just comment down below. So, I'm gonna answer those questions after this video. Okay? Thank you so much and have a great day, everyone. Mwah.